Mas sikat na ba ang volleyball kaysa basketball sa Pilipinas? Ano sa tingin nyo? As a coach, hindi lang tayo concerned sa mga winning plays, but pati sa safety at well-being ng mga players natin. That's why we only recommend equipment na affordable, effective, at safe para sa kanila. As a basketball analyst, mahirap tanggapin na masikat na ang volleyball kaysa basketball sa Pilipinas. But when you consider yung recent finals ng PVL between Chocumucho and Creamline na puno nila yung Araneta, there were 24,000 fans who watched it. Compare that now to the PBA na kumukonti na lang ang mga nanonood sa venues. Before natin pag-usapan yung popularity ng volleyball, i-address mo natin yung decline ng PBA. I grew up during the popularity of the PBA in the 80s. Since 10 years old, wala yata akong na-miss na game, especially pag Toyota ang laro. Ngayon, I hardly watch the PBA. Minsan lang sa YouTube pag highlights, pag may gulo lang or may suntukan. In a way, hindi rin kasalanan ng PBA yung pag-decline niya. The game of basketball has really changed. Wala na masyadong pisikalan at lahat tumitira na sa labas. Ganyan talaga ang basketball ngayon. For me, mas maganda during the time of sila Jaworski na no harm, no foul. Isa pa, ngayon, puro traveling na, lifting. Imagine, from 3-point line hanggang ring, minsan isa o dalawang dribble lang, nandun na. Of course, sabihin nila, pwede ngayon yan because of the 0, 1, 2, or gather step. Pero noong panahon namin, bawal yan. And sa amin, mga purists, tingin pa rin namin, bawal yan. Isa pang naka-affect sa PBA, yung pagkawala ng rivalry. Dati, Toyota or Crispa ka lang. And napupuno talaga yung arena. Either Toyota, white, or Crispa, green. And dati, pag Toyota ka, yung buong Toyota team gusto mo. Same with Crispa. Ngayon, papanuorin mo na lang yung paborito mong player. Punta ka sa arena. Minsan, yung mga paborito mo, magkahiwalay pa na team. So, paano ka mag-cheer ngayon sa mga team? So, nawala na yung mga team loyalties ngayon. And nawala na rin yung team rivalries. Yung sinasabi nilang league imbalance, for me, secondary na lang yun. Because sa NBA, nagyayari naman yun. Marami rin mga elite teams sa NBA. Pero one thing's for sure, the PBA should do something to make its games and the league more exciting. And also to cater to the larger digital audience. Now, bakit naman sumigat ang volleyball? In contrast to basketball, nagbago rin naman yung game ng volleyball. Mas bumilis and naging mas exciting. Kasama na dyan yung pag-improve ng mga Filipino volleyball players na ngayon kinukuha na rin imports abroad. Ang napansin ko rin, mas solid yung fan base ng mga volleyball players kasi basketball. Yung mga fans ni Alyssa Valdez, Gemma Gallanza from the UAP, dinala nila hanggang PVL. And kitang-kita nyo sa finals, yung pagmamahal ng fans nila sa kanila. Then sigurong nawala sa PBA yung mga diehard fans. Ngayon, may manonood pero hindi na sila kasing diehard nung panahon ko. Napansin ko rin itong mga volleyball players natin, syempre mga bata, very active sa social media, sa TikTok. And that connects them more to their audience. Nagiging relatable at nagiging mas malapit sila sa mga fans nila, which I think is adding to the popularity of volleyball also. Minsan nga, yung player, sabihin mo na kahit di masyadong magaling, masikat pa sa social media or sa TikTok kaysa sa loob ng court. Kasi nga, maganda yung content na ginagawa nila. Sasayaw or may ginagawang interesting content. To go back to our original question, masikat na ba ang volleyball kaysa basketball sa Pilipinas? Sa tingin ko, hindi pa. Although papunta na ron. Kasi may mga leagues pa rin naman tayo, mga basketball leagues tulad ng UAP, MPBL, NCAA, na marami pa rin crowd or dinudumog pa rin ng mga fans. Pero hindi malayo na in the future, yung basketball tsaka volleyball will be of equal popularity na. Yan ang abangan natin.